Hello po mga kapatid, magandang magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ano man pong oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga lugar ang video po na ito, muli pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in the faith in Christ, once again a greetings of true love and the truth to all of you. Ayan, hindi po tayo natapos doon sa pagpi-play ng video ni Daniel Rason regarding sa pagsasabi niyang yung mga pananakot niya at saka pagpapasama sa mga exiters. It is very ano bang tawag dito? Kakatuwa mga kapatid. It's very strange thing na itong iglesia na ito, yung mga nag-e-exit ay sa iglesia nila ay pinapasama nila. Samantalang yung mga iglesia na pinanggalingan po natin, nung lumipat tayo sa iglesia na ito, hindi naman po tayo pinasama, hindi naman tayo kinondem. Panoorin po natin uli ito mga kapatid. Napakarami kasing punto na dapat bakbakan dito kay Daniel Rason, dito sa mga pinagsasabi niya. Saglit lang, parang may tumutunog. Alam mo yung tumutunog? Ay, Netflix pala yun. Saglit lang po ha. Sabi ko na eh. Yan. Tumutugtog yung sounds ko. Nagsa-sounds kasi ako pagka gabi para makatulog ako. Mga instrumental music. Ayan. Ganun pala pagka tumatanda na. Ayan. Panoorin natin si Daniel Rason. Connected ba sa ano ko? Yun, connected naman ha. Saglit lang po ha, loading pa. Di kasi ako makakonect sa sa wifi nila dito sa restaurant. Kaya kinonect ko na lang dito sa ko. Sa cellphone. Hello. Lang po. Uminom ako ng yogurt. Sarap. Araw-araw. Kahit walang pagkain, basta may yogurt. Sabi ni Brad Lesan Oro, Brad, anong gamit mong shampoo? Yung shampoo binili ko nung nung naka-blonde yung hair ko. Hanggang ngayon yun yung ginagamit ko. Pero lang, once a day lang ako mag-shampoo. Minsan every other day pa eh. Pero effective yung yung iniinom kong collagen. German product. Kailan ang interview mo sa ABS-CBN or GMA? Ewan ko lang. Depende do sa kausap ko. Kung sabi niya, kukontakin daw niya yung GMA7 at saka ABS-CBN. Ba't ayaw? Saglit lang po ha. Baka kailangang i-refresh ito. Saglit lang po mga kapatid.
Oh, recent lang to, nung pagsamba naman. Ang dami pala nating backlog na ng mga katangahan ni Daniel Rason. Pero ito munang hindi natin natapos. Ano ba to? Ito. Sa isip 19:27 ng kawikaan, magpigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Kaya yung mga ayaw tumigil ng pakikinig sa atin, alam mo, paniniwala nila, isipin mo kung ano, kapatid na Rodel. Kung sumusunod kayo ang sumusunod at dun sa aral na sinasabi namin, halimbawa ay sinasabi ninyong nagliligaw lang kami, bakit patuloy kayong nakikinig sa amin? Opo, kuya, tama po, di ba? O ngayon, nasasabihin mo naman, kapatid na Rodel, ay para mapula kayo, yung mga mali ninyo, para maibulgar. Yun talaga ang motibo. Bakit tagapagbulgar ka ng mali? Ang pagbubulgar ng mali, kapatid na Rodel, ay yung kailangan meron kang abangan na isang nagsasalita at yung sasabihin nun na mali. Ibig sabihin, lahat ng iba pang pinakikinggan, tama. Opo, kuya. Diba? Kasi nakakonsentrate ka lang sa amin Opo. Diba? Kung tagapagbulgar ka talaga ng mali, at yun ang papel mo, kapatid na Rodel, ang paraan ba, ang bantayan mo, ang bantayan ng isang relihiyon, na nangangaral, yun lang ang papapilin mo sa mundo, na yun lang ang aabangan mo. Alam mo, mismong yung pangangaral ng tama, kung alam mo yung tama, ikaw ang mangaral ng tama. Opo. At hindi ang pakinggan mo, yung maling aral na nagliligaw lang. Para sabihin mo, para itama mo. Bakit? Ibig sabihin ba? Lahat ngayon ng ibang nangangaral, liban sa amin. Tama. Tama po, kuya. Diba? At kung ikaw naman na sumusunod sa aral ng Diyos, ang hanga ng punong tenga mo, magtigil ka, anak ko. Kung ikaw ang anak na nakikinig ng ang salita lang, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lang, nagliligaw pala yung aral namin, ba't tayo ka magtigil ng pakikinig sa amin? Opo, kuya. Kung ikaw ang sumusunod, kuha mo, kapatid na Josel. Kuya, salamat sa Diyos. Napakagandang punto po ng inyong ipinakita na napakagandang umpisa na naligayahan talaga ang puso ko kaagad. Kasi may sinasabi pong utos dyan, yung pong 19:27 ng kawikaan na yan, magtigil ka, anak ko. Galing na tayo sa mga pag-aaral ng paggamit sa kalayaan natin dito, a-apply na naman po ito. Naisip ko lang po habang inyong dinidetalye. Kasi dapat alam mo saan mo gagamitin ang kalayaan mo. Meron pong nakikinig. Kung ikaw anak ka ng Diyos, dapat titigilan mo ang pakikinig sa aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Hindi ka sisigit dyan, titigil ka. Ngayon, merong mga hindi po talaga naman, sa totoo lang, tumitigil na pakikinig sa atin. Hindi naman dahil sa naniniwala silang yung atin po ay yun ang aral ng katotohanan. Kaya daw sila nakikinig ay dahil mali ang ipinangangaral natin. Kung kayo anak ng Diyos, ba't kayo pakinig ng pakinig? Kung talagang anak ka ng Diyos, titigilan mo. Ngayon, kung kami pala mali, at ang sinasabi mo, ikaw ay taga-bulgar ng mali, kaya mo ginagawa yan. Bakit sa amin ka lang nakakonsentrate? Lahat ba ng ibang nangangaral bukod sa amin, ibig sabihin, tama, katotohanan, tunay na aral ang kanilang ipinangangaral, kaya sila wala kang pakialam. Hindi ganun lumalabas
Nakikita ano talaga intensyon ninyo. Hindi kayo una sa lahat anak ng Diyos kasi hindi naman katotohanan ang hanap ninyo eh. Ang gusto nyo lang mapamalian ang sinasabi ng MCGI. Pero kung talagang kayo ang nagsasabi, manira. Yun lang ang gusto, kapatid na Rodel, kapatid na Joseph, manira. Kaya kapag sinasabi sa akin pakinggan niyo po ba? Hindi ako nakikinig sa mga yan. Totoo, bakit? Para po alam natin kung ano ang sinasabi. Agad ba't ako? Pabayaan mo yung mga abogado makinig sa kanila. Ba't ako makikinig sa inyo? Diba? Kasi kung ang alam mo, ikaw ang tama ang ipinangangaral mo, ipangaral mo yung tama na alam mo. At habang ipinangangaral mo yung tama na alam mo, lahat ng mali, kahit sino pa, tatamaan yan. Amen. You don't even need to pinpoint anybody o sabihin ng ganito, basta bato-bato sa langit, ang lahat ng tamaan. O di ba? Lahat ng hiwalay dun, regardless kung sino pa yan, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, pag sinabi mo yung totoo, lahat nung kasinungalingan, tatamaan yun. Diba? Kaya nga sabihin mo kung sino, anong milagro, para makilala kung sino santo. Diba ganun lang naman yun ang trabaho ninyo, diba? Ang sa Diyos, nakikinig ng mga salita ng Diyos. Sabi sa 8:47 ng Juan, dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. O sabihin mo naman, dinirinig nga namin Kaya kami sa Diyos. Di kayo na bahalang umamin kung ano, di ba? O ngayon, sa mga kapatid naman, nabwisit ko ikaw, kita mo na, nabwisit ka lang. Sabi ko nga sa kapatid nadinig ko po ikaw, minumura kayo talagang ganun. Sino naman tayo? Ano? Grabe po ikaw, kung makapagbura, tuloy na mo. Tiga mo, di na, sabi ko nga kapatid, tignan po ninyo, di pati kayo nakakata kayo sa hindi maganda. Di pabayaan ninyo yan. Bukas makalawa, meron din pong repercussion ang bawat gawa ng tao. Diba? Sa kanila. Babalik naman yan sa kanila. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. At kahit naman ngayon, may gawa na nadadala sa kahatulan kapatid na Rodel. Tignan mo yung mga nakukulong, yung mga nakukulong diba na bumabalik na sa kanila yung mga ginagawa nila Pero hindi naman lahat ng nakukulong, ganun. O bagaman at kapatid na Rodel, sa huli, isang bagay, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya, ganun lang. Kahit na minamalat si kapatid na Diyos. Hindi ba? Hindi ka uma-absent ng pakikinig sa amin, pero kami ang mali, kami ang masama, kami ang nagliligaw. Paano ikaw ang tama? Kung tama ka, ikaw ang susunod sa aral. Kung sumusunod ka sa aral, aral sa Biblia yon. Anak ko, magtigil ka sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Nagliligaw lang pala kami. Ba't hindi ka natigil ng pakikinig sa amin? Di ba? At kung minsan nakikikain ka pa dyan, sa kapalang ng mukha mo, di ba sabi ng kapatid natin ko, tuloy mo nakikikain pa ika. Ganun po talaga. On our part, ang atin, sa tulong at awa ng Diyos, we stick doon sa katwiran at doon sa aral, kapatid na Rodel. Dahil pagka sinabi mo yung sinasabi ng kasulatan, na sabi nga ng sulat ni Juan, ang salita mo'y katotohanan. Diba? Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yung salita ng Diyos na nagpapabanal,
andyan yan eh. Yun ang salitain mo yung katotohanan. For sure, kukontra yan sa kasinungalingan. Kahit na sino pa ang nagsasabi ng kasinungalingan, tatamaan ng salita ng Diyos na katotohanan. Kaya yung namamali naman, mababanal kung nakikinig naman, ano? At tumutupad. Kaya mahalaga yung pakikinig eh. Diba na sinasabi nga, hindi naman ang tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap. Kung hindi ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma at sa mga sabi rin ni Santiago, hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos. Kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Kaya aasahan mo din naman, di naman lahat ng nakikinig sa kautusan tumatalima, kapatid na Rodel. Kasama na nga doon yung nakikinig sa kautusan na ang hanap puntusan yung kautusan. Di ba? May ganun na ang hinahanap papaano sisiraan yung kautusan. Di ba? Hindi naman yung sinisiraan namin Sirai ka talaga yung aral niyo. Sira pala ang aral namin. Nagliligaw pa. Ba't ayaw ka tumigil ng pakikinig? Para ika maitama namin, para ika maibulgar namin ang inyong mga, para maibulgar. Di tagapagbulgar, yun ba ang papel mo? Tagapagbulgar ka ng mali. So lahat ng mga ibang hindi mo ngayon pinakikinggan, dapat pakinggan mo kasi lahat dahil ibig mo sabihin, tama ngayon lahat yung iba. Kami lang ang bubukod tanging, gano'n, kapatid na Rodel. Kaya alam mo na ang motibo, di ba? Hindi nyo ba yung gabi nakikinig? Hindi. Bayaan mo mga abogado makinig sa kanila. Ba't ako makikinig sa kanila? Di ba? Bibisitin ko sarili ko para ko kayo pakinggan. Di ba? Ganun lang naman yun. Alam mo, kapatid na Rodel, ganyan lang. Kayo mabwisit, ba't ako? Di ba? Bakit kasi kayo nakikinig sa amin sa aral pala na nagliligaw lang pero hindi ka tumitigil, hindi ka na sumusunod doon sa aral ng Diyos. Ngayon, on our part, kayo mga kapatid na sumasampalataya, kung tayo sumasampalataya, tumigil tayo na pakikinig doon sa mga aral na nagliligaw lang. Hindi naman huwag ka-aral di lalo na. Paninirahan lang pala, di lalo mo nang tigilan. Diba, kung yung aral na nga na nagliligaw lang, hindi mo dapat nang patigilan mo na ng pakikinig. But lalo na pagka hindi pa aral, titigilan mo na. Pag nagdaan sa feed mo, i-block mo na agad. Ngayon ka, pinipigil. Talaga, hindi ba? Dahil kung ikaw ay sumasampalataya, dumaan sa, papagkakitaan ka pa niyan, kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Content, alam mo yung mga nag-aaway-aaway sa di ba, kino-content nila yan minsan gawa-gawa lang nila yung away-away nila para maraming manood. Tapos maraming makikisaw-saw naman. Yung mga, habang may nakikisaw-saw, kumikita yung mga yun. Diba? Habang may nagko-comment, kumikita yung mga yun. Ipagbablock mo yung mga yan. Hindi ka naging kasangkapan para pakitain mo pa yung mga walang hiya. Diba ganun, kapatid na Rodel? Ayun, mga kapatid, halatang pikon na pikon si Raulong Danya Rason. Narinig niyo po yung huling salita niya. Pakikitain mo pa ang mga walang ya. Oy, Danya Rason, for your information, I am not doing this for me to earn money. I have my own bread and butter, Danya Rason. How about you? Do you have your own bread and butter, or you are making the congregation as your main bread and butter, main source of your funds, Danya Rason? Ngayon, bakit sabi niyang ganyan? Bakit ako makikinig sa mga yan? Pabayaan ninyong ang mga abogado, ang makinig sa kanila. At nananakot pa na, ano bang tawag dito? May repercussion lahat. At nag-cite ng sitas na dadalhin ng Diyos ang lahat ng bagay sa kahatulan. Kaya tignan nyo po yung facial reaction ni Danya Rason ay ni Brad Josel at saka ni Brad Rodel Mangiliman. Natakot. Makikita mo sa facial reaction nila, there is something, there is fear
in their facial reaction, mga kapatid. Because they know very well that they are an accomplice of the lies that Daniel Rason is doing to the whole congregation, mga kapatid. Ngayon, sasabihin mo, ikaw ang nagsasabi ng totoo? Alam mo, sa 1:17 nag-cite ka ng talata. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yung makakapagpabanal pala na katotohanan, yung salita ng Diyos na katotohanan. Alin ba yung salita ng Diyos na katotohanang makakapagpabanal sa mga tao? Daniel Rason. Ay, naku. Magandang ano po yan, magandang paksa po yan, magandang topic. Alin ba sa mga salita ng Diyos na katotohanan ang ikapagbabanal, ang ikababanal ng tao, mga kapatid? Maraming salita ang Diyos na katotohanan. Pero lahat po ba yon ay makakapagpabanal sa tao? Makakapagpabanal ba sa tao yung salita ng Diyos kay Noe na gumawa ka ng daong na goper na ang sukat ay ganito? Alam nyo, mga kapatid, sabi sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang diablo, sapagkat ang nasa ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. At pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ang ama po pala ng kasinungalingan ay yung diablo. Ngayon, pagka nakikita ninyo ang mga ito na nagsasalita ng kasinungalingan, kahit ipit na corner na pero mo, wala na silang masulingan pinagmamatigas pa nila yung kasinungalingan. Kaya alam nyo, mga kapatid, tingnan nyo po yung sabi niya, kukonsumihin ko pa yung sarili ko. Alata namang konsumido ka, Daniel Rason. Ngayon ko nga lang nabuo ito Kasi hindi ko talaga mabuo dahil 13 minutes pagka ganito kahaba yung ni Daniel Rason. Hindi ko piniplay kasi I do not have the luxury of time to listen to this stupid teachings of Daniel Rason. Kasi ang daming kapatid na nakikipag-communicate sa akin, hindi ko na nga nahaharap ang lahat. At kanina nga, kachat ko yung isang worker. Basta matandang worker ito. Sabi ko, pasensya na po kapatid, nasa lang po ako ngayon, nasa work, nasa duty po ako. Sabi ko, ganito po yung oras dito at ganyan yung oras dito sa Pilipinas, sabi ko. Tapos yun, kilala po kita, kilala mo rin ako. Kaya lang siguro dahil sa tagal na ng panahon na lumipas, nakalimutan mo na ako, sabi kong ganyan. Tapos nagano lang ako, nagsabi lang ako ng konting introduction para magkaroon, makonect niya yung mga bagay-bagay. So, ngayon, Daniel Rason, paano yan? Dumadami yung mga worker na nag-e-exit. At hindi lang yun, dumadami ang mga workers na closet. Hindi basta-basta mga worker Mga worker na nagdodoktrina. Mga worker, kumbaga sa abogado de Campanilla. Hindi abogadong sabi nga nung kausap kong lawyer, ano lang po yan, sabing ganyan. And we are not hindi naman natin minemenos ang mga lawyer, baka naman may mga magdamdam na mga lawyer. Pero that is the reality. That is a fact, mga kapatid. Kaya gigil na gigil si Daniel Rason at nananakot na makukulong. Tapos biglang bumawi, sabay kabig. Ay, sa bagay, hindi naman lahat ng nakukulong ganito, ganyan. Alam na alam niya kasi bukas makalawa siya ang makukulong. Daniel Rason, sabi ko nga sa'yo,
Hindi ako natatakot. Ayan, nakikita mo yung mukha ko, Danya Rason, and you can see my gestures. I am speaking with full confidence. Yan, nakikita niyo yung mata ko? Meron bang bahid ng ano? Meron bang bahid ng ano bang tawag dito? Ng doubt? No. I am speaking with courage and confidence. Bakit? Alam ko na nagsasabi ako at nasa panig ako ng katotohanan. Sabi ng Biblia, sinong sa inyo'y aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Ngayon, maaapi mo ba ako, Danya Rason? No, definitely not. Bakit? Napakaraming mga kapatid ngayon na expressing their support sa laban na to. Brad Badong, closet po ako. Ako at ang aking pamilya at ang aking angkan. Nakahanda po ako at ang aking angkan na tumulong sa'yo, Brad Badong. Saan man makarating at anuman ang kahihinatnan ng laban na ito. And I admire your courage. Sabi ng mga kapatid, it is not my word. At hindi ko gawa-gawa ito, Danya Rason. Tignan mo, Danya Rason. Ikaw na mayabang, masyado ka kasing mayabang, Danya Rason eh. Pati nga mga kaklase mo nakikipag-communicate sa akin. At sinasabi nila dismayado sila, Danya Rason. O paano yan? Pati yung mga naging empleyado mo minsan panahon sa UNTV 37 na mga hindi naman miyembro sa iglesia mo. Na sabi nga nung isa, ano ka daw? Ano bang tawag dito? Manggagamit ka daw. Yan. Ako ba yung nagsabi nun? Hindi. Kaya tingnan mo, pinaboykot mo yung Sofitel, pinaboykot mo yung GMA 7. Ngayon, magre-rest back yan. Tama yung sabi ng Biblia. Lahat ng bagay, may hangganan. At dadalhin ng Diyos ang lahat ng bagay sa kahatulan. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kung meron kang mabuting nagawa, kaya lang, yung mga mabuting ginagawa mo ngayon, puro pakitang tao eh. Pero mo, namigay ka kunwari ng bahay. Sabi ko nga sa mga comment section ko, ay sa mga comments ko, sa mga posts na nakikita ko sa sa wall ko, fake news po yan, sabi kong ganyan. Scam po yan. Bakit? Pero mo, si Kuya Jimboy lang. Kuya Jimboy Kuya Jimboy, ano bang tawag, ano bang Batak, yung anak ni Nanay Tateng. Biro nyo kung alipinin nyo nga lang yun. Kaya lang, wala na lang siyang mapuntahan eh. Biro mo, yung mga magulang, ay nako, mahirap na nga lang magsalita mga kapatid kasi hindi kasi tayo basta-basta pwedeng magbigay ng info, madidetect yung mga tao. Kaya yun. Danya Rason, bilis-bilisan mo. Yung pananakot na ididimanda mo ako, nasaan? Sabi ko nga sa inyo, Danya Rason, napakabobo nitong Danya Rason na ito. Hindi man lang winay yung mga bagay-bagay. Ngayon, sasabihin mo yung repercussion. Yung repercussion, Danya Rason, winay ko lahat yan. Kasi, kahit anong gawin mong demanda, hindi ka mananalo, Danya Rason. Maniwala ka sa akin. Hindi ka mananalo. Pinag-aralan ko lahat yan. Hindi naman ako tanga. Kaya nga, sabi nga nung closet na taga-Brazil, grabe Jay, sabing ganyan. Akala ko tatanga-tanga ka lang. Kaya nga nung una kong narinig na minumura mo si Kuya, nagalit ako sa'yo. Pero
Kilala kasi kita, Jay, sabi niyang ganyan. Mabuti kang tao. Ano mo ngayon? Sabi kong ganyan. Anong assessment mo? Mali si kuya. Ngayon, Daniel Rason. Ako ba nagre-recruit? Am I convincing people to believe me, Daniel Rason? No. I am not convincing anyone. I am just here to tell people na niloloko mo lang sila. Kaya tingnan mo, Daniel Rason, wala akong ginagawang pangungumbinsi, ha. Yung binibintang yung nag-aano ako, lumalaban ako sa aral, naghahanap na lang ako ng damay, sa kalagim-lagim na sasapitin. Hindi nga ako nagme-message sa mga kapatid. They are the one who are contacting me. Hanggang ngayon nga flooded yung yung inbox ko. Hindi ko na ma-replyan yung lahat na mga nagme-message sa akin. Actually, pati yung spam message ko. Tsaka yung mga nagre-request ng friend request. Meron nga nagfe-friend request sa akin kanina. Sabi ko, hindi ko po i-accept yung yung friend request ninyo. Sabi kong ganyan. Kasi well monitored itong Facebook account ko. Sabi niya, bakit naman? Bakit nila minomonitor? At sinong nagmo-monitor? Sabi ko, yung pamunuan. Ha? Bakit kailangan nilang i-monitor? Yun nga kasi takot sila sa sarili nilang multo. Alam kasi nila na kahit anong gawin nila, talo sila. Ngayon, Daniel Rason, hindi ba itinuro ninyo minsang panahon sa pasalamat ng kapatiran na nakahanda na po mga kapatid, tapos na ang script. Pipili na lang tayo kung saan tayo papanig. Sa panig ng talunan o sa panig ng liyamado, mga kapatid. Sa panig ng ng winner. Ngayon, mga kapatid, sabi ko nga, hindi naman ako nangungumbinsi. Yung mga kapatid mismo ang nagsasabi, maling-mali si Brad Daniel. Alam mo, Daniel Rason, kung makikilala mo lang, kung sino-sino yung mga kapatid na nagre-reach out sa akin, and kung sino-sino ang nagsasabi sa akin na mga kapatid na maling-mali ka, magugulat ka. Magugulat ka, Daniel Rason. Am I bluffing? No. I am stating and telling the truth and nothing but the truth. Daniel Rason. Ngayon, sabi ko nga sa'yo, habang may pagkakataon pa, magsisi ka, Daniel Rason. Lahat naman ng kasalanan, may nakalaang pagpapatawad ang Diyos. Tingnan mo, nagkasala si Haring David, pinatawad siya ng Diyos. Kaya lang, pagka nakamatayan mo na yung kasalanan na pinagmamatigasan mo, yun na yung walang kapatawaran. Kaya nga, di ba, palasak sa inyong pagkakatipon, especially before the pasalamat ng buong bayan, binabasa niyo yung ikalawang Kronika 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay dumalangin, magpakumbaba. Prerequisite yung pagpapakumbaba. Sabi nga nung isang kapatid na kausap ko, alam mo ba, Brad Badong, almusal ka namin ng family ko. Ano bang tawag dito? Hindi joke, sabi niyang ganyan. Seriously speaking, almusal. Every time na nag-aalmusal kami, nire-review namin yung mga video mo. And we admire your courage. Sabi niya, napakatapang mo, Brad Badong. And we are very much thankful for having that courage in you. Sabi nung kapatid, wag ka lang lalaki ang ulo, sabi niyang ganyan. Sabi nila. Sabi ko, wala naman po tayong dapat ikalaki. Ano bang dapat nating ipagyabang? Sabi kong ganyan, dapat nga, matakot ako Bakit? Ang dami kong death threat, sabi kong ganyan.
Kaya lang, sabi naman po ng Biblia, ang alipin hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. Tapos sasabihin mo, napakatindi po ng mga pinagsasabi kung murahin po kayo. Mga kapatid, alam niyo po ba kung gaano magmura ang royal family pagka wala sa pulpito? Si Soriano, biro mo, papunta kami ng doktrina when we were in Brazil. Meron lang nakapag-overtake sa amin. Ang ginawa niya, ang driver namin si Joel, yung asawa nung anak ni Resty Reyes. Na-overtaken lang kami, galit na galit si Soriano. Sabi niya, habulin mo. Nung katapat na sa kalsada, mga kapatid nung katapat na sa kalsada, buksan mo yung bintana mo. Binuksan yung bintana ng driver, sumigaw si Soriano, putang ina mo. Nagulat ako noon at natawa na lang ako. Ngayon, sasabihin mo na kung murahin, kayo nga kung magmura kayo at kung pag-usapan ninyo ang mga kapatid behind their back. Ayan, di ba? Si Brad Josel Malyari, alam din ng pamilya ni Brad Josel Malyari na pinag-iinitan nyo sila. Kaya nga nag-iiyakan sila eh. That was November or December 2023. Noong hinatsit mo yung mag-asawang Josel at saka Ranza Malyari, may mga saksi dyan. Kasaksi dyan si Brad Randy Rivera. Saksi dyan, Randy Rivera nga ba ang pangalan? Basta yung kwat ni Brad Josel. Tapos, si Brad Kenneth Manaig. Diba, Daniel Rason? Bakit? Masyado ka kasing insecure kay Brad Josel Malyari. Inatsit mo siya. Kaya nga sabi ni Ate Ranza, pagka nagkaroon pa ng fourth wave, talagang magsasalita na ako. Ayan ba, may may tatanggi nyo? Daniel Rason? Nagpasalamat si Brad Josel sa kanyang kaarawan. That was 2022 yata yan, during the pandemic. Nung 50th year niya yata. Basta meron po siyang documentary. Naging po yun mga kapatid, kung natatandaan nyo po, merong pasalamat si Brad Josel na gumawa siya ng documentary. Naging issue po yun at hinatsit po siya, si Brad Josel. Dala-dala ko yun sa kalooban ko, hindi ko binabanggit kay Sis Mary Ann Malyari. Noong umuwi sila, nung first uwi ng buong pamilya ni Brad Josel Malyari sa Pilipinas, nangyari nga itong insidente na to na hinatsit na naman ni Daniel Rason si Brad Josel. Doon na ako nagsalita. Alam ko yung issue, sabi kong ganyan. Di lang ako kumikibo. Nalulungkot ako kasi bakit merong ganong budhi si Daniel Rason. Ngayon, Daniel Rason, ikaw ang merong mabuting budhi? Grabe ka naman. Baka tamaan ka ng kulog at kidlat niyan, Daniel Rason. Mahiya ka naman sa balat mo. Sa bagay, kung nag-aano ka, marami kang beauty products na nilalagay sa mukha mo. Kahit gaano kadaming beauty products ang ilagay mo sa pagmumukha mo, lilitaw at magmamanifest pa rin na nagsisinungaling ka, Daniel Rason. Kaya nga, merong bilin si Samuel. Huwag mong titignan yung taas ng kanyang kataasan, sabi niya ganyan. Ang Diyos hindi tumitingin sa taas ng tao, sa figure ng tao. Tumitingin ng Diyos sa puso. Nakita ng Diyos ang puso mo, Daniel Rason. Sinungaling ka. Kaya tingnan mo, para kasi raulo, pagka nagte-texto ka, sinasapian ka ng masamang espiritu. Hindi mo napapansin yung sarili mo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Daniel Rason, nagsasalamin ka pa ba? Magsalamin ka muna kasi, Daniel Rason. Kasi mukha kang kulangot talaga. No joke, not for anything else.
Mukha kang kulangot, Daniel Rason. Mukha kang kulangot na nilamutak ng 10 unggoy na lasing. Uy, merong ano dito, merong nakita ko si Brad Brandy. Brandy, ayan, paakit nga natin si Brandy. Brad Brandy, hello po, Exeter ito sa ano. Ayun, nagkatagpo rin tayo, brother. Brother, nasa work lang kasi, ano lang, hindi tayo masyadong pwedeng ano. Oo. Nasaan po kayo? Saan po kayong bansa, brother? Sa California po, Brad. Sa USA. Kasama ko sina Brad Ace, Abalos. Abalos po. Kailan po kayo nabautismuhan? Bali po September 5, 2005. 2005. So, 20 Opo. years. Yun, 20 years po. 20 years. Baka naman Oo. naniktik ka lang dun sa 20 years na yun, brother. Yun nga pong sabi nila daw eh. Kaya sa 20 years, habang paniniktik. Kaya Oo. siguro ganun. Bakit naman po Ano kayo ba? nag-exit? Anong dahilan? Bakit kayo nag-exit at kailan kayo nag-exit? Bali po tong last 2025 po, last year. Ano na Last po yan year. Opo, Brad. Bali matagal na akong nagmamanman. Tinitignan ko yung aral kasi magmula nung namatay yung si Bes, ano na tayo? Parang nawalan na tayo ng pag-asa kung sino yung susunod. Ang nangyari nun, so tuloy pa rin kami, tuloy pa rin yung pagdadalo. Hanggang sa naumay na siguro, yun pa rin yung aral, paulit-ulit. Saka marami tayong nadidiscover na mga iba na yung aral. Parang lumihis na ba sila sa dating daan ba na dati nating alam? Lumihis na. Sabi nila ako yung lumihis, tayong lumihis. Pero sila yata yung lumilihis kasi wala na yung mga Bible Expo. Wala na yung mga debate. Marami na yung mga nawala. Kaya sabi ko, ang ipinalit puro concert na yun. mahalay, sumasayaw na mga babaeng mahalay. Yun pa, nahuli na yung nalaman ko no, yung mga nasa Brazil Area 52 na yan. Kaya nagtanong lang ako sa isang malapit sa akin na kaibigan ko rin na kapatid. Kasi sabi ko pag magtatanong ako sa worker, alam ko na mong sasagutin, ang sasabihin. Nako, testimonyo ka na niyan. Akala ko pinagkakatiwalaan ko tong kaibigan ko na to. Lagi kong kasama to eh. Sabi pa naman na, "Hoy, brother, kinakalabit ka na ng demonyo." Bro, pambihira ka man, nagtatanong tayo lang eh. Halos tayo lahat no manib, nagtanong tayo noon. Ba't tayo nahanib? Nagtanong tayo. Tapos magtatanong ka lang ngayon dahil kapatid na tayo ngayon sa demonyo na. Samantalang brother, ang itinatanong mo lang naman, totoo ba yung Area 52? Meron pa masama doon. Ang tanong, kaya nga totoo yung sabi ng Biblia, ang inyong maging pananalitay, oo kung oo. Hindi kung hindi. Ang umigit pa dito'y buhat sa masama. Ang tanong lang naman, answerable by yes or no. If the question is answerable by yes or no, sagutin mo ng yes or no. Hindi yung nagpapaliwanag ka. Kung tanang nagpapaliwanag sila kaya lang hindi naman nagpapaliwanag. Nagja-judge ka agad sila. Ang sasabihin, sa demonyo ka na, kinakalapit ka na ng demonyo. Alam mo, sabi ko sa kanya, bro, nagtanong lang ako. Bakit mo iniisip ka agad na nasa demonyo na ako? Tanong lang naman ng isang walang alam sa nangyayari. Sabi ko, nako, EI lang yun, bro. Huwag ka maniwala doon. Anong EI? Sabi ko, anong EI yun, bro? Alam ko yung di naman akong ignorante sa mga ngayon, artificial intelligence ngayon. Hindi naman ako ignorante na hindi ko malalaman EI o hindi yun. Tama. At ngayon po, last week ko lang ipinost yung electric bill ng Area 52. Paano nagkaroon ng AI? Merong bill
Di ba? Mga kapatid, gumising po kayo. Niloloko lang po kayo. Pagka, sabi ni Brad Eli, pagka ang mangangaral ay manloloko, sa demonyo yan. Si Brad Eli Mm. po ang nagsabi niyan, mga kapatid. Hindi po ako, hindi po. Opo. At saka po ko po dito dati, yung Plinino dati na nasa voice recorder lang yon na sinasabi sa Area 52 na siya yung may-ari, si Bisang may-ari sa building. Di ba yung aral natin, lagi nga sinasabi niya na yung mga nagtitinda ng alak o sigarilyo, itigil yun na yan. Mhm. Kasi ano yan nakakasama yan. Saka makikita nila na tayo ay parang nag-uudyok ng masama o Oo, nagpapakita ng tama. masama. Oo. Malaman ko yun. Ako dati kasi inuutosan ako na magdoktrina dito din sa Dileno. Walang worker na available. Sabi sa akin, "Oh bro, ikaw yung ano diyan, yung GS diyan. Punta ka diyan sa ganito ganyan. Punta ka Group siya na servant po magdoktrina kayo, ka." Group servant po kayo. Oo. Opo. Dati. O yan, mga kapatid. Oo. Servant po ito Sa anong lokal po kayo, brother? Los Angeles po, North. O yan, North North Los Los. California. Group servant po ito Hindi Opo. po ordinaryong membro, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga, Brad Brandy, karamihan ng mga umaalis ngayon, mga kapatid na talagang sumampalataya. At hindi basta sumampalataya kasama ng paggawa mula sa puso. Pero Ay, nako bro. kung tao, di binibigay? Nako, tama yan bro kasi dati yung asawa ko, kahit yung hindi pa kapatid, talagang pinagtatanggol ko ang iglesia kahit mag-away kami niyan. Nag-aaway na kami, magdadrip ako, 2 hours drive papuntang sa lugar ko sa Los Angeles yan. Away kami niyan. Ako, pinagtatanggol ko talaga sabi ko, kahit mag-away tayo maghapon magdamag, basta sabi ko, tutuloy ako, dadalo ako. Yan ang mga paniniwala ko dati. Nung sinabing tik-tik daw, sabi ko, naging tik-tik, pampahirap, paano yun? Kumusta naman po kayo ngayon, brother? Kumusta po ang buhay ninyo pagkatapos po ninyong umeksik yan sa iglesia ni Daniel Rason? Sa totoo lang to po Badong Opo. Salamat sa Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi mas maliwanag, mas maliwasay, mas maganda yung relasyon namin mag-asawa, pamilya ko, at sa mga kaibigan ko. Bumabalik yung dati kong pakikisama sa mga kaibigan, kamag-anak, ganyan. Dati talagang ina-avoid ko yan na iniimbita ako, pupunta ako na di ako pumupunta, karamihan, kadalasan. Pero yung iba naman pumupunta ako. Pero kahit anong gawin nila yan na offer ako kasi alam mo dito sa sa California, kapag may party, may inom. 'Di ba? Opo. Yan, offer sila kahit sang katutag yan, kahit kapatid ko, kamag-anak, malapit sa puso ko. Sabi ko, ay nako, magkamag-anak na lang tayo, magkaibigan na lang tayo, wag mo lang akong painumin. Pag pinainom ako, pinilit mo ako, tapos na tayo. Tapos mababalik Ganon. ko, brother, sila hindi lang umiinom, nagtitinda pa at meron pang Yun nga yung sa Area 52 nagtanong ako. Yun nga sinabihan ako na AI lang daw yun. Saka yung doktrina na inaano ni Brad na si Bess. Bakit siya pa na nag-ooperate? Kung ikaw ang may-ari ng building, kung ikaw ang at ikaw yung leader, ipapakita mo kahit na sino man o kahit kanino man na talagang sumasampalataya ka sa walang inom-inom na yan. Opo, Walang alak-alak na yan. Meron ka dapat prinsipyo. Meron kang prinsipyo sa salita, sila lagi niya sinasabi yung palabra di honor. Yes. Nasaan yung palabra di honor niyang ganon? Na dapat makikita sa iyo, lalo na sa leader na huwag kang magbibigay o magbibinta ng mga alak na yan. Yung sarili mong building. Ayun ang tanong ko, bakit sabi ko sinabihan ba naman akong demonyo? Ang kahero pa si Rodel Mangiliman at saka si Sunny Catan na nagtitinda talaga sila ng alak kasi hindi po pwedeng hindi dadaan sa kanila yun dahil sila nga yung kahero Tapos ngayon magsinungaling sila. Hindi po ba Yun. yun yung hindi maganda. Biro mo harap-harapan niloloko nila ang kapatiran.
Tama po, bro. Harap-harapan tinatraidor nila ang kapatiran. Tama. Rodel, Mga backstabber. yes. Sabi kaya lagi ko inuulit-ulit ko sa mga video ko, Brad Rodel. Naku, baka dumating yung panahon na ihingi ka ng tulong sa Diyos. Pagka pinaraan ng Diyos yung kanyang hampas at hagupit na dapat sa'yo ay ipapadaan sa mga anak mo para matauhan ka. Tatas hindi ka napakikinggan ng Diyos. Ay naku, Brad Rodel, alam mo yan, matakot ka sa Diyos, Brad Rodel. Kung sumasampalataya ka by Diyos, Brad Rodel, manindigan ka sa katotohanan. Dahil alam nyo yan, pinaglololoko nyo lang ang mga kapatid na meron talaga kayong tinindang alak. Mano nang sabihin, mga kapatid, totoo po yung alak. Pasensya na po. Bakit kayo nagsisinungaling? Di ba, Brad? Tama. Opo. Ano yun ito pa, meron pa, marami pang mga, dahil kami umalis, bro. Kasama ko yung asawa ko, yung mga kakilala ko. Naanib din. Mga siguro, naanib siya ng mga 10 years to 12 years yata nung kapatid na ako noon. Pero nung kapatid na, naanib na din siya, kawat tulong dati, medyo nagkasundo kami, pero meron pa rin siyang duda na kumanib lang pala siya para makisama sa akin. Aha. Para hindi na kami mag-away. Para kayo mag-away. Oo, nung sabi ko, alis na tayo. Sabi ko, alis na tayo. Naku, mabuti naman, salamat sa Diyos. Natauhan ka rin. Tingnan po yung asawa nyo, ha? Dahil sa kanyang pagmamahal po sa inyo, para hindi na kayo mag-away, sige, aanib ako. Nung Tama. magpasya kang umalis na sa MCGI, tapat siya, kaya lang naman ako umanib dyan. Dahil gusto kong magkaroon tayo ng magandang relasyon bilang mag-asawa. Kabalintunaan at kabaligtaran ng itinuturo ni Daniel Rason. Pagka ang asawa mo nag-exit, i-block mo. Ito pa. Susundan ko yung sinabi mo. Tong kaibigan ko na pinagtanungan ko, sabi pa niya, nako, ako pa bro. Sabi niya, pag ang asawa ko umexit, hiwalayan ko. Mas pambihira. Mali. Sabi ko, bro, pambihira ka. Asawa mo yun, kasama mo habang buhay yun. Tapos yung mga anak ninyo. Tapos yung ganyan lang, hiwalayan mo. Di ba pwede pakisamahan mo lang, halimbawang ganon? Di ba? Di pwede bang ganyan ba yung aral natin sa pag-ibig? Oo. Di ba? Yung pag-ibig, yung laging araw-araw na lang, lagi na ng pagkakatipon, pag-ibig. Wala ka bang natutunan sa pag-ibig na yon? Sabi ko sa kanya, dahil sa i-exit lang yung asawa mo, iwalayan mo na. Hindi ba pwedeng pagkisamahan mo lang muna? Hindi, bahala sa buhay niya, basta mag-asawa lang kayo. Sabi ko, pambihira. Ngayon, yung mga nangyari, pero marami mga bagay-bagay na ba't kami umalis o nag-exit. Wala ka na, Brad Badong. Dito po ako, nagsiyahan lang, ihingi na ako eh. Ayun pala. Siyempre, ayos lang, okay lang yan. Ayun, ilabas mo yan. Totoo yun, brother. Biro mo, sabi ng Biblia, ang sino mang pinagpagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ni numan. Ang makakapagpahiwalay lang sa mag-asawa, kamatayan. Ngayon, talagang sa demonyo itong si Daniel Rason eh. Bakit? Pumapatay sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng maling katuruan. Ganun pumapatay si yung kanilang amang Diablo. Mamamatay tao kasi yung ama nila eh. Paano siya pumapatay? Pumapatay siya sa pamamagitan ng kanyang pananalitang punong-puno ng karayaan at punong-puno ng kasinungalingan. Biro mo, asawa mo, hindi pa naman kayo kaanib mag-asawa na kayo. Tapos, mag-exit ka lang dahil hindi mo na nagustuhan yung aral eh. Tapos, nakahanda kang hiwalayin yung asawa mo.
salamat nga sa Diyos dahil yung mag-asawa na dapat maghihiwalay na. Diyan din sa US, hindi natuloy. Yun nga po bro, kasi yun nga, ang daming mga, ano, sabi pa nila sa akin na hindi daw ako laging dumadalo. Inactive daw ako. Sabi ko naman, inactive, lagi akong dumadalo eh. Hindi lang ako, di lang ako, Pakita nila hindi, yung bo na inactive ka, brother. Meron pong attendance, oo, di ba? may attendance naman, hindi lang kami bumababa kasi ang layo namin, 100 something miles. Mhm. Oh, pupunta pa ba kami sa dalawang oras na drive o dalawang ano sa ano? Minsan naman binibigyan kami ng pagkakataon na isang buwan sa isang beses pumunta bumaba. Mhm. Nagkataon naman sa isang beses na yon, may mga trabaho at saka may mga gagawin din na hindi naasahan. Kaya hindi kami nakabababa. Hihingi lang kami ng link, diba? Naalala ko, sabi nga ni Bis dati, bigyan yung link yung mga malalayo para makapakinig. Mhm. Diba? Correct. Ngayon, Brother Randy, kahit nagsasalita ka, biruin mo, yung royal family, pamilya ni Daniel Rason, magulang ni Daniel Rason, tumpak. pasalamat na pasalamat. Ilang hakbang lang yung bahay nila sa chapel, wala pang 20 hakbang, pasalamat ng mga matatandang kabatch nila, hindi sila nakikiisa. Tama. Pasalamat, samantalang yung mga kapatid na matatanda, meron pumunta dyan sa chapel, naka-wheelchair, nakasaklay, samantalang sila, dumadalo sila, naka-short pa, Ayun. kita. Napansin mo yon kasi kami pinag-usapan din namin yon. Bakit sabi ko pasalamat? Bakit nandun sila sa bahay? Kung tayo, ba't hindi bibigyan ng link pag nakikiusap pa kami? Sobrang mga iba't ibang mga worker pa, mga ibang lugar pa, Hawaii, San Francisco, Central ng Los Angeles, kung saan ako po umihingi ng link. Nako bro, di ako pinagbibigyan. Pero may mga kaibigan ako, sakto naman, mga nasa binibigyan ako ng link. Kahit papaano. Ano bang meron sa wala ka naman ding mapapakinabangan sa link eh. Ano bang meron sa link? Bakit nila pinagdadamot ang link? Bakit? Yun nga, brother, bakit nila pinagdadamot ang link? Opo. Kasi po, alam ko yan. Kasi brother, ang itinuturo nila pambi-brainwash. Kung talagang salita ng Diyos ang inyong ipinangangaral, bakit hindi nyo i-ere sa national TV o sa social media? Tingnan ninyo ang ibang reliyon, nagmisa ang Santo Papa sa Roma. Ayan makikita mo sa hindi lang sa mga television network, pati sa social media. Nangaral si ganito, nangaral si makikita ninyo, bakit kayo? Kayo pala ang totoo. Bakit ninyo ipinagdadamot ang katotohanan na sinasabi ninyong katotohanan na unless otherwise, kabaligtaran. Hindi katotohanan. Alin ba yung kabaligtaran ng katotohanan? Ang kabaligtaran ng katotohanan ay kasinungalingan. Tama. Nako. Yun nga po bro Yun ang minisis ko kayo kanina Siguro di mo nabasa yon. Nasabi ko na lumabas siya mangaral. Siya yung gumawa ng Bible Expo na yan. Dapat siya rin yung huli na sinasabi nila na siya yung sugo. Hindi dapat gawin niya yung ginawa niyang broadcast na Bible exposition, 'di ba? Dapat lumabas bakit sa loob lang? Kasi nga ayaw na magpatanong. Correct. Ayaw na. Kaya po 'di ba, meron siyang video. Pagka ang guro, sabi niyang ganyan, ang teacher ayaw magpatanong, bobong teacher 'yon. Yun, napanood ko yun, mga yun. Ang may sabi nun, brother Yun yung mga, kung lang nila, replay yung mga dating video nila, magkalaban sila, magkadebate sila yung tito niya. Si Bes. Actually, hindi lang si Bes, pati mismong video niya, kalaban niya mismo yung sarili niya. Yun, tama po yun. Maganda nga sana pag may gumawa yun ng mga na wala nang debate kaya sila na lang dalawa magdebate, yung sarili na lang ang kadebate nila. Di ba?
Maganda yung inaabot gumawa ko ng nga, ganun eh. meron nga nag-message sa akin, brother, maghintay ka lang. We are willing to pay a one page sa isang newspaper sa Pilipinas para diyan sa hamon mong debate, maghintay ka lang. Naku, pagka na ay ano 'yon, mapapaya si Daniel Rason. Nako, lahat mga lumabas sa mga sarili nilang mga bibigyan, sila mismo. Sila mismo ang magpapabagsak sa sarili nila. Correct. Hindi, wala naman tayong kailangan gawin eh. Ang ginagawa Wala. nila, Randy, self-destruction. Biruin, Tama. nanahimik tayo. Ipapablock ninyo kami, pasasamain ninyo kami. Kung ano-anong pinagsasabi ninyo, kampong kami ni Satanas. Sino bang Mm. kampong ni Satanas? Kami ba Mm. na umalis dahil nagsisinungaling kayo o kayong nagsisinungaling? Diba? Mga Tapos, talagang brother, matitindi yung mga judgment nila. Talagang sila na yung mga tagalangit. Sila oo. na yung mga malilinis, mga mabubuti. Sige Mm, na, bigyan na natin sa kanila oo. para sila na Ang lahat yung karangalan nila. Ang sabi nga, merong kasabihan yung nagbabait-baitan pupunta sa langit-langitan. Yun. Baka maraming serbisa doon, bro. Sa langit nila. Ano kasi sasabihin ko, brother, anong religion mo ba bago ka naanib sa MCGI? Dati bro, pinanganak na akong Katoliko. Yes. Pero dati pa kasi, nung Katoliko ako, lagi kong sinanay, sinasabihan, Nay, bakit anong ginagawa mo sa rebulto na yan? Kinakausap mo ba yan? Hindi naman nagsasalita yan. Pero na ako, open-minded na ako dati. Nagtatanong na ako sa sarili ko, sa nanay ko, ganyan, na yung nanay ko, deboto yun eh. Pupunta kami sa Manawag, na hawakan yung napakalaking rebulto ni, pangalan, Santa Maria, o ano yun. Oo. Nay, ano to di naman yan, ba't hawakan mo? Ang daming hinalikan mo pa yung ang daming humahalik dyan. Ang daming mga naghahaplos ng panyo dyan. Anong gagawin mo dyan? Tumigil ka! Ganun siya. Katoliko kami. Katoliko Oh, dati. nung po bang nag-change kayo, nag-shift kayo ng religion from Catholic to ang dating daan o MCGI? Ay, ito po yung nangyari. Siguro. Assassinate po ba kayo? Siniraan po ba kayo ng mga kapatid, kamag-anakan ninyo o ng Santo Papa, ng pari ninyo na kampung ka na ni Satanas? Wala naman. Wala. Wala naman ako narinig. Oh, Sinabi lang na, mabuti yun. Tumigil ka sa pag-inom. Tumigil sa pagbabarkada. Tumigil sa ganito sa ganyan. Mabuti nga. Sinabi na, mabuti eh. Tingnan niyo po Brandy, papakita ko lang yung difference yung malaking pagkakaiba. Itong si Daniel Rason ngayon, sabi niya kanina do sa video na pinlay ko kanina. Kung ikaw pala, sinasabi mo ang nagsasalita ng totoo, sabi mo, taga-expose ka, bakit kami lang ang ine-expose mo? Kaya nga sabi ko, sira ulo talaga tong Daniel Rason na ito. Napanood ko yun eh. Bakit ko sila i-expose? Hindi naman nila ako sinisiraan. Tama. Diba? Nung umalis ako sa Katoliko, ni isang salita na paninira, wala akong narinig sa kanila. Samantala, tama bro. Saka hindi ko man sila pinagsilbihan ng mahabang panahon. Itong pamilya mo, Daniel Rason, hinayupak kang siraulo kang Daniel Rason. Yung pamilya mo, minamasahe ko kayong lahat. Naku, Daniel Rason ka. Kaya nga alam ko kung saan nakaposisyon yung mga kulugo mo sa katawan eh. Kaya alam ko kung anong amoy ng mga hininga ninyo eh. Kung anong amoy ng mga paa ninyo eh. Bakit? Kasi nga pinagsilbihan ko kayo ng matagal na panahon. Ngayon, tama po. Biruin mo, nananahimik ako dito kung saan man akong bansa naroroon. Tapos kamukat-mukat mo, merong magsisirculate na mass message na i-block nyo na si Badong dahil lumalaban na siya sa aral at sa mga ngaral. Naghahanap lang siya ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin niya. Kaya doon ako, brother, nagkaroon ng lakas ng loob eh. Mga walang ya ito. Alam ko yung mga pinaggagawa nila.
Tapos ako pa yung masama ngayon. Samantalang yung tatay ni Danya Rason, nandyan pa ako, miyembro pa ako, aktibo pa ako, at panatiko pa ako. Alam ko nang nambababae. Bakit? Biruin mo pagka ipapakalikot sa akin yung message ay yung cellphone ng tatay niya. Merong magpa-pop up na message nung kalaguyo niya. Nako, tingnan mo. Hindi ko na ano yan. Kaya ganun, brother. Kaya sabi ko, hindi po pwede na hindi ka na lang magsasalita basta-basta. Kaya nung nagsalita ako, ang dami nang nagsulputang mga kapatid. Brad Badong, na validate mo lahat ng mga observation namin, ng mga agam-agam namin. And thank you for speaking up. Yeah, tama. Alam mo bro, nung nag-exit kami na parang hindi pa ako makapaniwala kasi nga, mga nangyayari na ang dami ng mga kabulukan na lumalabas, mga naririnig sa mga kasama natin na umixit. Ikaw, dati pa nga pinablock ka nila sa amin lahat eh. Dahil nga sa naging group servant ako doon dati, bilat kita. In-unfriend. Pero yung mga kaibigan ko, pero yung friend kong mga iba, hindi ka blin ako in-unfriend. Pag meron silang pinopost, napapanood pa rin kita. Kaya sabi ko, nakikinig naman ako. Parang curiosity lang ba na pakinggan ko nga. Wala na mawawala eh. Ganon din sila yung mga iba. Pakinggan ko nga. Hanggang sa mga naiisip ko, mga agam-agam ko dati, yung mga hindi ko na parang pumasok na sa isip ko, pero hindi ko siya iniintindi. Yun yung nasa isip ko dati, tama yun, ganyan. Yun yung sinisigaw ng puso ko dati, tama yun. Ganun din pala sila. Akala ko ako lang yung nakakaramdam nun, ako lang yung nakakakita nun. Ganun din pala sila. Ako lang kasi na nag-comment ka kay kapatid na okay po. Oo, kaibigan ko yon, kasama ko yon, kasabay kong nabautismuhan yon sa San Francisco, sa Bay Area. Nakita ko yung comment mo, sabi ko parang exit na ba ito? Kaya parang nagkaroon ako ng idea, meron ding kasi si Brad okay po ba exit na din? Ano pa yun po bro? Di ko pa masabi ngayon pero hindi pa siya confirm. Pero siya, hindi na siya, kasi nung SPBB, hindi na siya binigyan ng link. Gusto na lang namin makinig, gusto lang naman niya makinig. Anong masama doon? Hindi binigyan. Dinalaw. Tapos sabi nila, nagsusuri yung manggagawa daw na gano'n. Sa susunod daw, bibigyan na. Ano yun? Nagmamalinis. Ano yun? Lilinisin mo yung sarili mong kalat. Yun, marami kayong pinag-uusapan na bagay-bagay tungkol yung mga nangyayari ngayon. At alam niya, aware siya lahat. Aware siya. Ayun brother, alam ko maraming makikinabang na naman dito sa video na to na pagsasalita mo. Biro nyo, mga kapatid, inuulit ko ito pong si kapatid na Brandy ay dati pong group servant dyan sa North California, USA. Mga kapatid, dati pong group servant pagka naging official ka sa ibang bansa, mga kapatid, ibig sabihin yan, ready ka sa financial war. Tama. At saka lagi kaming kinukulit dati na tawagan mo si ganire, puntahan mo, text mo. Hindi po pumasagot ganyan. Basta wag ka magsawa. Nako, sabi ko nakakahiya na, para na tayong nangungutong sa mga kapatid. Oo nga. Mahirap yun, brother, yung parang kinukonsensya mo, ginigil trip mo yung kapatid. Samantalang dapat, inuunawa ninyo. Alam niyo yung alam niyo yung sahod niya ng isang kapatid. Dapat ba tatantyahin ninyo kung magkano yung tulong at itutulong ng kapatid? Dapat hindi ganon. Kaya nga ang utos sa Bagong Tipan, magbigay ang bawat isa.
Kagaya ng Tama. lumang tipan, ikapuno. Ang sabi ng Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Tama. Yun Pasya nga po bro po, eh. Lagi na lang pagkatapos ng pagkakatipon, nagdadrive ka na, pauwi ka na, pagdating mo sa bahay, ganun pa rin. No, patarget pa rin. Ano pa, saan ba nang pupunta? Kahabi ka ng kaibigan ko, namixit na rin eh. Sabi, hindi pa tapos yung isa, meron na naman bago. Ano ba yan? kaya nga po ang tawag ko ngayon dyan sa iglesia na yan, iglesyang gipit. Biro mo, magmula nung naanib ako hanggang nung panahong pasamain ako ni Daniel Rason, gipit. Hanggang ngayon, gipit pa rin. At saka sinasabi nila ng mga KNP, kawawa naman si Brad Daniel, naglabas siya ng pera mula sa sarili ng bulsa. Nako, Bago pa kayo, dapat nga magpakita siya ng halimbawa sa kapatiran. tama. Lead by example. Eh, paano pang hindi magigipit Dapat, bro? brother, ba? Paano hindi magigipit? Reklamo ni Sani Katan. Oh, lagi na lang daw umuhot-hot o yung nagre-request sa mga pulis. O paano hindi mauubos yung pera binibigay sa mga pulis? Ang dami mga kapatid ng mga pulob eh. Ang dami mga kapatid na nangangailangan ng pera, kailangan ng kalinga. Bakit yung may mga cancer, yung mga may walang bahay, patayuan, isa-isa? 'Di ba? Mga walang pang-aral. And mind Oh, you, yung brother, ang laki-laki ng ano. Oh, bro. mind you, brother, hindi naman po lumalapit ang mga kapulisan sa kanila. Sila po mismo ang nag-o-offer sa kapulisan. Bakit? In exchange of favor. Tama. Pero mo, tama yung observation mo, tama yung analysis mo, brother. Napakaraming sabi ng Biblia. Magsigawa kayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Biruin mo, nakalagay sa Biblia at itinuturo ninyo sa doktrina. Nagagawa tayo ng mabuti, mamahalin natin ang lahat ng tao, lalong-lalo na, more so, yung kapatid sa pananampalataya. Eh bakit merong kapatid na severe na yung diabetes niya, lumala na yung sugat niya, lalapit sa inyo, tatanggihan ninyo. Ngayon, na-amputate yung paanong kapatid. Tapos, aapitan ninyo. Eh, may susunod na project sa pulis eh. Kaya nga yun. po, brother Ang bira. Nako, yung ayaw ko po bro, yung mga kapatid dito sa loob na umalis ka lang, umiksit ka lang, hahatulan ka na. Na parang sila na yung mga galing na sila sa langit, nagbigyan na sila ng ang tawag noon yung Puting bato. puting bato na ikaw na yung taga-judge na kasama ng Panginoong Jesucristo, kasama niya sa isang libong taon. Wala pa nga eh. Baka Di mo po, nga alam, baka matisod ka mamaya. Di mo alam, ikaw yung nakapatay o nakadisgrasya o ano man. baka po Nalingat ka lang. brother. Baka po bato ni Darna. Hindi bro, bato ni Ding. Sabi niya, kayo na, sige na, pambira. Makapag-judge man naman kayo, parang wala naman kayong inililihim. Opo, brother, hindi naman natin masisi yung mga kapatid kasi yun pinaniwala sila doon sa kasinungalingan eh. Kaya nga ako ngayon naiintindihan ko at pinipilit kong intindihin ng mga kapatid na mababagsik, ang babagsik po nila ngayon, brother, no? Nako, sabi ko sa iyo bro, ang sakit sa akala mo sila na yung mga nag-ano diyan na ko, tagapagmana ng langit. Nako, yan na lang natin. Opo. Nako bro, maganda yung usapan natin, masarap yung usapan natin, pero balik na ako sa trabaho, nasa trabaho pa po kasi ako. Sa susunod na lang po, salamat po sa iyo sa pagkakataon. Salamat, at sana po ay lagi kayong ingatan ng Panginoon, sampu ng inyong pamilya. Yun, kaya din po, salamat po sa Diyos. Ayan, brother. Bye-bye. Bye-bye po. Ayan, si Brother Brandy na dating group servant dyan sa North Los Angeles, California, US of A. Mga kapatid,
Mga kapatid na mga aktibo sa mga pagkakatipon diyan sa MCGI, magmasid po kayo. Huwag po kayong maging kampante. Sa bagay, sabi nung mga kapatid, ako hindi naman ako regular na dumadalo eh. Ang ano ko na lang, yung company, yung friendship na nabuo ko, sabing ganyan, ng mga kapatid na nakakausap ko. Kaya nga sabi ko, stay, sabi kong ganyan. Wala namang ano. Actually, ang sinasabi ko pa nga sa mga past video ko, if you still think that staying in that church will still make you a better person, then stay. Kaya, ayun. Biro mo, meron akong kausap na 30 years na siyang kapatid. Sabi niya, Brad Badong, naniniwala ako sa mga sa mga sinasabi mo, sa mga in-expose mo, pero magi-stay ako dito, sabi niya ganyan, kasi sumasampalataya akong merong iglesia na dadatnan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Sabi ko, okay po, sige po, wala naman pong sabi kong ganyan, buhay niyo po yan, and panahon, oras, at resources niyo po ang nakasalalay diyan. Kamukat-mukat mo, biglang tumawag, Brad Badong, exit na ako, salamat sa Diyos, ang sarap palang maging malaya. Yes, mga kapatid, masarap pong maging malaya. Sabi nga ni San Pablo, sa kalayaan kayo'y tinawag. Huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan sa ikalalayaw ng laman. Biruin mo, ikaw na nagtuturo sa iyong kapatid na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, etc., etc. Pero mas malala pa pala ang ginagawa mo. Ikaw na nagtuturo sa iyong kapwa na huwag kang makikiapid. Meron ka ng asawa na si Yuli Villamin, hindi ka pa nakontento sa kanyang mikropono. Kung kani-kaninong mikropono pa ang iyong ginagamit para mag-test mic. Biruin mo, sinira mo yung pananampalataya sa Diyos ng mga taong ginawa mong boy-toy. Kaya nga nung sinabi ni Brad Ace Abalo sa akin, alam mo ba, napanaginipan kita, pati si Brad Ellie. Maka-Brad Ellie si Brad Ace last year. Anong panaginip mo? Pagkakatipon yun sabi niyang ganyan. Tapos, nasa stage kayo, dalawa na ni Brad Ellie. Si Brad Ellie, ang suit niya, the usual na sinusuot niya pagka magte-texto siya. Tapos ikaw, simple lang yung damit mo. Nakikinig yung na nung pinagsasabihan ka ni Brad Ellie, in front of congregation, nakayuko ka lang at nakikinig ka lang. Tapos, after that, umalis si Brad Ellie. Sabi ko nung umalis siya, saan siya? Ang tinanong ko kagad kay Brad Ace nung sinabi niya yung panaginip niya. Hindi pa po exeter si Brad Ace during that time nung napanaginipan niya itong bagay na ito na sinasabi ko. Nung bang umalis si Brad Ellie, saan siya pumunta? Pumunta ba siya sa kaliwa o sa kanan? Dinitali ni Brad Ace nung nakaraang nag-live kami. 3 yung daan sabi niya ganyan. Isang diretso, isang kanan, isang kaliwa. Saan siya pumunta? Kumaliwa siya, tapos nagulat daw si Brad Ace. Unti-unti siyang nilalamon ng dilim. Kaya nga, sabi niya, meron na palang hatol kay Brad Ellie. Kay Ellie Soriano, sabi niya ganyan. Bakit? Ito yung talata, sabi niya ganyan. Kaya ito po ba'y paninira, mga kapatid? Kaya nga ang sinasabi ko, paulit-ulit kong sinasabi, Danya Rason, 1 taong mahigit na yung pananakot na sinasabi mong ididimanda mo ko. Bakit hanggang ngayon hindi ka makapagdemanda? Kahit anong gawin mo, Danya Rason, kahit i-record nyo lahat ng mga video ko, wala nang magiging bearing ang inyong depensa. Bakit?
Ito yung ano, ito yung mga ano ko eh. Kaya ako nagsasalita to reciprocate yung mga paniniran pinagsasabi ninyo sa akin. Kaya nga sabi ko, masyado, sabi nga nung mga kapatid, masyado kanilang in-underestimate. Yun kasi yung ano eh, yung kasi yung mali eh. Akala ng mga Hapon, hindi na babalik ang ano, mga Amerikano. Akala mo eh tatanga-tanga itong si Badong. Yun yung akala mo, Daniel Rason. Hindi mo alam, isa ako sa utak bakit yumaman yung kapatid mong si Lisel Capulong. Nagbigay ako ng mga ano, ng mga, kaya nga nagkaroon sila ng mga ano eh, mga abang tawag dito, ng mga pampuhunan sa iba-ibang mga negosyo nila dahil dun sa fruit salad na inintroduce ko sa kanila. Kung natatandaan ninyo mga kapatid, yung fruit salad na inilala ko before sa Pasalamatan, ako po yung nag-introduce po nun mga kapatid, kina Don at Lisel Capulong. Nangyari po yon that one when I was in the seminar dyan sa Apalit bilang manggagawa. Nag-iisip ako ng mga ititindang kalakal para meron akong pambili ng sabon, pambili ng mga necessities, meron akong pang-abuloy. Yun. Ang laki po ng kita ko during that time. Sabi ko, imagine, Brad, Kuya Don, sabi ko, kung meron tayong 10 tagatinda, bawat isa kikita ng 1,000. Malinis. Sabi kong ganyan, mahina na po yung 1,000 eh. E di meron po tayong kita weekly na 10,000. Kung meron po tayong 20 na tagatinda, e di meron po tayong 20,000. O kung meron po tayong 100, napakarami po ng mga kapatid na pumupunta sa pasalamat. E di meron po tayong 100,000 linggo-linggo. Sa loob ng isang buwan, meron po tayong 400,000 pesos. Sabi kong ganyan. Di nanlaki ng mata ni Don Capulong. And the rest is history. Ang pagyaman po kasi mathematics po yan mga kapatid. Mathematics and courage. Yun yung natuklasan ko sa pag-o-observe ko. It's about math, mga kapatid. Kaya nga po yun yung ikinayaman ng SM ni Henry C. Nakalimutan ko lang yung terminology na ginamit ni Henry C. Leveraging, 'yon. Leveraging. Limbawa, meron kang nagtitinda ka ng buko juice. Kumikita ka sa pagtitinda mo ng buko juice na 500 araw-araw. Ikaw lang 'yon. Halimbawa, ano bang tawag dito? I-multiply mo yung sarili mo. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng hati-hatiin yung sarili mo. So ngayon, mag-employ ka ng mga tao na mag-aakyat ng pera sa'yo. That is leveraging. Yun yung sinabi ko kay Don Capulong. Sabi ko, Kuya Don, merong mga ipinapaabot yung mga kapatid regarding sa mga products po natin. Kagaya niyan, yung mga produkto sa Ingkong Store na ibinababa sa lokal. Minsan daw po, dumarating sa lokal, panis na. Tapos, madalas hindi po masarap yung mga pagkain na dumarating sa mga lokal. Dapat po kasi sabi kong ganyan, ayusin po natin yung produkto natin. Meron po kasi tayong captive market. Meron po tayong sure market. Tapos, kagaya rin po nito sa EFS, marami din po reklamo. Hindi daw po magandang quality. Alam niyo po ba mga kapatid ko anong sagot ni Brad Don Capulong sa akin? Ikaw ba Dong, sabi niyang ganyan, dapat kasama ka namin na nagtatanggol sa mga produkto natin. Hindi eh. Isa ka rin pintasero sa mga produkto. Sabi ko, Kuya Don, nagninegosyo rin po ako. Importante sa isang negosyo, yung criticism. Bakit po sabi kong ganyan kay Brad Don Capulong? By accepting yung mga criticism
sa mga produkto at serbisyo natin, sabi kong ganyan, mapapaganda po natin yung ating pong serbisyo. Mapapaganda po natin yung kalidad ng ating pong produkto. Yun yung hindi nila alam. Ang alam lang nila, dumating yan sa lokal ng panis o hindi panis, ang alam lang nila, kukubra sila, magbabayad sila. Mga kapatid, yan po ba ang may pag-ibig? Ako ba ang may sabi nun? Isa sa mga nagsumbong sa akin, si Ate Marita Takeda Karisma, na head nurse ng Royal Family, na asawa ni Brad Elmer Karisma, na CIS, Close in Security ni Daniel Rason. Mga kapatid, alam mo ba, yung ate ko na opisyal sa lokal nila, na siya yung enkargado, may hawak dyan sa local store, nag-resign. Hindi niya kasi hindi na maatim ng kanyang budhi na uubligahin nila ang mga kapatid sa lokal nila na bayaran yung produkto na hindi naman nila napakinabangan. Mga kapatid, panluloko po yun. Maliwanag na panluloko. Alam na alam niyo yan. Biruin mo, merong isang kapatid na real estate agent, si Rowena Buwan. Matandang manggagawa din. Yung mga magulang niya mga kapatid sa panahon pa ni Perez. Biruin mo, sinisiraan. Wag kayong kukuha kay Rowena Buwan. Ano yan? Malakas yang managa. Granting na kumikita siya. Gano'n naman talaga sa real estate kumikita. Biruin ninyo, kayo nga, yung mga magulang nga ni Daniel Rason, biruin mo, yung mga sasakyan ng UNTB, ipapasok nila sa sa agency na para ipa-insured. Pinagkakakitaan nila. Yan ba'y gawa-gawa ko lang? Hindi po mga kapatid, meron po tayong mga resibo at testigo na pinagkakakitaan nila ang kapatiran, mga kapatid. Ngayon, Daniel Rason, ididimanda mo ko, dadami ang mga rason na lalaban sa'yo at maninindigan para sa katotohanan. Mapapahiya ka lang, Daniel Rason, sabi ko sa'yo. Mapapahiya ka lang. Kala mo, ganun-ganun lang yon. Hindi. Baka yung mga rason na inaakala mong kakampi mo, magulat ka na lang sa courtroom, magsasalita pala in favor of me. Mahirap kasing kalaban, Daniel Rason, ang budhi. Baka akala mo, kakampi mo si Brad Josel Malyari. Pagka kinatok ng Diyos ang puso ni Brad Josel Malyari, mahirap kalabanin ang tinig ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, if today you hear His voice, harden not your hearts. Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ngayon, nagmamatigas kayo. Sabi ng Biblia, sapagkat ako'y tumawag, hindi kayo nakinig. Aking iniunat ang aking mga kamay. Inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang ipo-ipo, tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Mahirap kalaban yan. Brad Josel, Brad Rodel. Mahirap yan. Alam nyo yan. Nakikita ko yung mga facial expressions ninyo na hindi kayo, sabi nga, merong nag-comment ba o nag-PM sa akin. Bakit po pagka nagsasalita si Daniel Rason, lagi silang tumatawa? Meron po bang nakakatawa sa mga sinasabi ni Daniel Rason? Sabi nung kapatid, di ko lang matandaan kung sa comment section or private message. Sabi ko, hindi na po kasi sila kumbinsido. And they are just
going with the flow, playing the game of Daniel Rason. Why? Kasi po, mahirap po para sa kanila na basta-basta mag-exit. Mahirap po, mga kapatid. Trust me, mahirap. Kung papaano, hirap na hirap ako noon. Pero mo, sabi nga ni Sis Mary Ann Malyari na bautisadora, na kapatid ni Brad Josel Malyari. Ang tigas-tigas kasi ng ulo mo, isa na lang, sabi niya ganyan, pagka bumalik ka pa sa kanila, sabing ganyan, tandaan mo, hindi na kita kakausapin. Sabi ko, hindi na ako babalik sa kanila. Sabi ni Sis Mary Ann Malyari, ilang beses ko nang narinig yon. Ilang beses ko nang narinig yan. Sabi ko, last na to, hindi na talaga. Sabi kong ganyan. Yan ba'y gawa-gawa ko? Sis Mary Ann, alam mo yan. Alam mo yung ginawang kaapian nila sa akin ngayon? Ako yung masama? Ako na nga yung inapi? Ako pa yung masama? Ako pa yung sa demonyo? Aba, kabalintunaan yun. Ngayon, Daniel Rason, ikaw na yung nang-ape. Ikaw pa yung pa-play victim. Sa bagay, pa-play victim nga eh. Kaya, tingnan mo, Daniel Rason, ikaw dapat nga talaga yung pinapakinggan ng mga kapatid. Bakit sila sa akin nakikinig? Kaya nga nagulat ako eh. Kinontak ako ni Brad Romel Yap Malapira na gumawa ng kauna-unahang website ng Ang Dating Daan. Siya pala yung gumawa ng kauna-unahang website ng Ang Dating Daan. Wala pa pong AdSit noong panahon na yon. Sabi niya sa akin, hindi ko matanong si Brad Daniel ikaw yung available, kaya sa iyo ako nagtatanong. Ayan. Kaya merong ginawang kanta sa akin yung yung mga kapatid sa Pose and Ponder podcast. Kay JR Badong, meron ka bang tanong? Itanong mo kay JR Badong. Ayan. Na dapat sana, Daniel Rason, ikaw ang sumasagot sa mga tanong ng mga kapatid. Totoo po ba ang Area 52? Ano ba ang sagot? Madali lang ang sagot. Kung totoo ka, Daniel Rason, opo, mga kapatid, totoo po yung Area 52. Umihingi po ako ng tawad sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng kapatiran sa maling nagawa ng pamunuan. Matatanggap ng mga kapatid. Kaya lang, ang hindi matanggap ng mga kapatid, kagaya ng sinasabi ni Brad Brandy kanina, na dating group servant ng North Los Angeles, California, US of A. Sabi niya, brother, alam naman po namin yung artificial intelligence. Bakit po nila kami ginagawang tanga? Biruin ninyo, ginagawa ninyong tanga. Sabi ng Biblia, ang mapagtapat sa kaunti, mapagtapat sa marami. Kung hindi kayo mapagtapat sa kakapirasong bagay, paano namin maipagkakatiwala sa inyo ang aming mga kaluluwa, ang aming mga kaligtasan? Mga kapatid, sa simpleng tanong lang, hindi po nila kayo mabigyan ng rightful answer. Paano po ninyo maipagkakatiwala ang inyong mga kaluluwa? Mga kapatid, ang bulag na taga-akay at ang bulag na inaakay, kapwa mahuhulog sa hukay. Kaya nga meron pong warning sa Apokalipsis. Ang sabi po sa Biblia, sa Apokalipsis, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong mga kadamay sa kanyang mga kasalanan at wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. There is a warning in the Bible, mga kapatid. Alin po yung warning? Lumabas po kayo, mga kapatid. Is it my word? Is it my warning? No. You can read it in your Bible, mga kapatid. Nakasulat po yan sa Apokalipsis 1:18. Mga kapatid. Ngayon, mapatunayan po ninyo na totoo ang iglesia na yan, di mag-stay po kayo dyan. Kaya nga sabi ko, sa mga kapatid, pagka sila nagbago at inamin nila ang kanilang mga pagkakamali at pagkakasala sa kapatiran, ako mismo, mga kapatid, I will encourage all of you
na magsibalik na tayo mga kapatid. Sabi nga ni Brad Ace, nung nag-uusap kami privately, ay ako hindi na ako babalik. Sabi ko, hypothetical lang yun, sabi kong ganyan. Kasi, malabong mangyari yun. Malabo pa sa tinta ng pusit mga kapatid. Malabo pa sa budhi ni Danya Rason. Bakit? Nakikita mo ba yung budhi ni Danya Rason? Kahit hindi ko nakikita yung budhi ni Danya Rason, malalaman mo kung ano yung budhi meron siya eh. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Biruin mo, saan ka nakakitang mangangaral? Meron siyang kaaway, gustong balatan ng buhay. Saan ka nakakita ng nagpapakilalang sugo daw ng Diyos, kumukulo yung dugo niya sa kanyang kaaway. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Pagka nagutom, pakainin ninyo. Paano mo maipapanalangin yung kaaway mo kung kumukulo yung dugo mo? Hindi po ba mga kapatid? Kaya sira ulo tong Danya Rason na ito eh. Tignan mo Danya Rason. Inuulit-ulit ko Danya Rason, sira ulo ka. Sira ulo ka Danya Rason. Kaya if I were you, better I will shut my mouth. Ititikom ko yung bibig ko. Kaya nga sabi ng Biblia, alam niyo po mga kapatid, pagka ang isang walang alam, itinikom niya yung bibig, daig pa niya yung marunong. Nasa Biblia po yun mga kapatid. Meron pong talatang merong ganong diwa. Nagmumukha siyang pantas pagka tinikom niya yung bibig niya. Kaya lang, tignan mo, biro mo, nakakaya ka Danya Rason, ang kalaban mo hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo, samantalang ikaw, naturingan kang broadcaster. Tapos na-awardan ka pa ng Lifetime Achievement Award ng Golden Dove Award. Nakakaya ka, ang kalaban mo hindi naman natapos sa kolehiyo. Meron ka pang honoris causa, Doctor of Humanity. Nakakaya ka, Danya Rason. Nakakaya ka. Lumilitaw kang isang malaking kahihiyan ngayon, Danya Rason. Ngayon, pinoprovoke mo yung mga kapatid na lawyer na mag-ipon ng ebidensya para mag-file ng case against me. Go ahead, hindi ako natatakot. Danya Rason. Hindi ako natatakot. Inuulit ko, Danya Rason. I am not afraid. In English ko na, Danya Rason, ha? Baka hindi ka nakakaintindi ng Tagalog. I am not afraid. And I am not intimidated sa mga ginagawa mong pang-i-intimidate sa akin, Danya Rason. Unang-una, hindi naman ako ang nagpatayo ng Area 52 na nagsasabi ngayon na artificial intelligence lang. At hindi naman ako ang nagsabi sa mga kapatid na i-block nyo na si Danya Rason. Walang ganun, Mars. Ang dami ko ngayong ebidensya, pag-aaralan ng korte. Di mapapahiya ka, Danya Rason. At ngayon, lalabas ngayon yung mga properties ninyo. O, paano kayo nagkaroon ng property sa La Vista na worth more or less 1 billion pesos? When in fact, you are just pipitsuging broadcaster, Danya Rason. Pipitsugin ka lang naman broadcaster, wala kang hindi ka nga nagkaroon ng break sa ABS-CBN or sa GMA7 eh. Co-anchor ka lang, Danya Rason, tandaan mo yon. Co-anchor ka lang, wala kang sariling kung lait-laitin mo si Arnold Clavio, parang ganun-ganun na lang. Kung lait-laitin mo si Jessica Soho, parang ganun-ganun na lang. Ano ngayon kung mataba si Jessica Soho? Pero magaling siyang mag-deliver ng mga documentaries niya. Ikaw, Danya Rason, nagkaroon ka ba ng break sa GMA7? Never.
Magbabasa lang po ako ng mga comments, ha, mga kapatid. Hindi ko na po mababakrid yung lahat. Sabi ni may resibo din ako, Brad J.R. Badong, sabi ni Brother Abelia Wolf. Sabi ni Sir Duncan Hedge Knight, baka meaning ng AI niya is authentic indeed. Sabi ni Sister Ace Bags Sarakla, isa sa pinagtataka ko sa bawat pagkakatipon not intended for broadcast. Kaloka, bakit sinosolo lang ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Tanong ko sa sarili ko, now I understand. Kasi para di marinig ang mga daing ng OA target kasi di makakapanghikayat unlike sa doktrina. Sasabihin din, hindi po kami tumatanggap pang-akit para makahikayat. Kulto moves talaga. Totoo po yan mga kapatid. Yung pong hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi naming kapananampalataya. Ano lang po yun mga kapatid, it's a big scam. Panghikayat, marketing strategy. Sasabihin, kaya nga po tayo na, hindi perahan dito. Kaya hindi sila tumatanggap ng abuloy sa hindi kapananampalataya. Pero pagka miyembro ka na, ayun na. Doon ka na dadalihin. Pagka mahina ka magbigay, igigil trip ka nila. Siguro po mga kapatid, hanggang dyan na lang po muna for today. For today's video. Naninigas na po yung katawan ko sa lamig. Madidrain na rin po yung battery ko. Muli mga kapatid, sana po, saan man po kayo naroroon, lagi po kayong magkaroon ng kapayapaan sa inyong mga puso. And may God bless all of you mga kapatid, especially yung mga kapatid natin na nandyan sa gitnang silangan, na sa kasalukuyan ay meron pong nangyayaring giyera mga kapatid. Bye-bye po mga kapatid.